drama ng buhay, ang drama ng barangay. Mapapakinggan tuwing umaga sa radyo. Nobela. Barangay LS 97.1. LS 97.1, number 1 sa tugstugan at tawanan na mga kasama natin dyan sa Kabarangay Santolan sa Pasig City. Magandang morning po sa inyong lahat. Gusto ko kayong batiin ng Happy Monday. Kaya lang pag Monday, syempre, iba yung mood ng mga kabarangay natin. Alam mo yung mood na tamad kang bumangon. Nakakatamad kumilos mga kabarangay. It's a Monday, pero ang kailangan nating i-priority ngayon mga kabarangay, papaano mo gagawin yung ilusyon na ang sobrang bilis ng araw ng Monday mo? Alam mo yung sinasabi ko yung gano'n? Yung kailangan ngayong Monday, pagmulat ng mata ko uli, uwian na. Yung gano'n. Kailangan lang gawin yung busy ang inyong umaga mga kabarangay. Yan ang sikreto dyan, no? Kailangan lahat ng mga gagawin ninyo, gawin nyo na ng matapos na lahat yan, no? Kasi yung pakiramdam mo parang ang iksi ng oras. Yan ang mga diskarte ni Papa Dudut. Kanina sabi ko, Lunes na naman. Ang hirap bumangon. Ano ba naman yan? I'm sure maraming nakaka-relate. Ang Facebook ni Papa Dudut at Papa Dudut LSFM at Barangay LS 971. Pwede po kayo mag-like dyan sa mga Facebook accounts namin. Simulan natin ang ating radyo nobela sa kwento ng kabarangay natin na eto, si June mga kabarangay. Marami din po sa inyo makaka-relate kay June, ano? Ano nga ba ang mahalaga para sa inyo mga kapuso? Pera, kapangyarihan, yung power, no? O physical na itsura ng isang tao? Yan. Tinatanong ko po kayo, ano ba para sa inyo ang pinakamahalaga, no? Pera, power, physical appearance, ganyan-ganyan. Well, kung itatanong po natin to sa bawat mga kasalubong natin sa daan mga kabarangay, I'm pretty sure mga kapuso na hindi mawawala yung salitang pera. Ang pera ay mahalaga mga kabarangay. Pero sa kwento ni June at ni Nanay Rosing, malalaman natin na bukod sa pera, meron pa palang mas mahalaga. At kung ano po yun, pakinggan natin sa kwentong ito sa inyong radyo nobela. Ano na naman ito, Nay? Di ba kabilin-bilinan ko sa inyo na dapat pag-uwi ko ng bahay, nakahanda ng pagkain ko? Anak, pasensya ka na. Hindi ko na malaya ng oras. Tumawag kasi ang anak ko sa probinsya. May sakit daw ang asawa ko. Siguro nakalimutan ko na din. Tsaka anak, akala ko mamaya pa ang dating mo eh. Hindi ko na problema yun. Dapat ang inisip nyo ang trabaho nyo sa akin. Pasensya ka na. Ano ba gusto mo at ipaglulutuan kita? Di bali na lang. Matutulog na lang ako. Itutulog ko na lang yung pagod ko. Kumain ka. Baka magkasakit ka niyan. Alagaan mo sarili mo. Ayos lang. Nawalan na rin ako ng gana. Tsaka wag nyo akong kakatukin sa kwarto ha. Marami akong gagawing paperworks ngayon. Sige, basta kapag nagutom ka, tawagin mo lang ako ha. Matagal na naming kasambahay si Nanay Rosing. Magmula noong maghiwalay ang aking mga magulang, siya na ang nag-alaga sa akin. Si Mama, may iba ng pamilya. At ganun din naman si Papa. Kaya pagka-graduate ko ng college, naghanap na agad ako ng trabaho. Dahil gusto kong patunayan sa kanila na hindi ko sila kailangan sa buhay ko. Wala akong ibang sinamba kundi ang pera. At dahil doon, nakalimutan ko na kung ano ang mas mahalaga sa buhay. O anak, kamusta ang araw mo? Ayos lang. Eto, sub-sub pa rin sa trabaho. Anak naman, baka napapabayaan mo ang kalusugan mo. Hindi na yun importante. Gusto ko na makaipon para makapagpatayo na ako ng sarili kong negosyo. Ang akin lang naman dapat mag-enjoy ka rin paminsan-minsan para naman hindi ka ma-stress. Ano bang pakialam nyo? Buhay ko to, kaya gagawin ko ang gusto kong gawin. Anak, huwag ka namang ganyan. Ako nag-aalala lang naman sa'yo. Hindi ko kayo binabayaran para makialam sa personal kong buhay. Kaya ang mabuti pa, pumunta na kayo ng kusina, magluto na kayo at kakain na ako. O sige anak, ano bang gusto mong ulam para mapaglutuan kita? Pati ba naman yan tatanungin nyo sa akin?
Ano ba naman yan, Nay? Pasensya na anak. Gusto ko kasi makakain ka para naman kahit papaano mabawasan yung pagod mo. Ang kulit nyo naman, Nay. Magluto na nga kayo doon. Kahit ano na dyan. O sige anak, sasarapan ko ang luto ko para mabusog ka. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon nagtitiis pa rin si Nanay Rosing sa akin. Siguro, kailangan niya lang talaga ng pera para may padala sa probinsya, sa mga anak niya na sa kanya lamang umaasa at sa asawa niyang lasinggero na walang ibang ginawa kundi ang mambabae, manginom. Ganyan naman ang karamihan sa tao. Pera. Pera ang kailangan nila sa buhay. Kagaya ko. Ano ba naman to? Tumatawag na naman si Nanay. Sagutin ko na nga. Hello, Nay! Ano ba? Nagdadrive ako. Ano bang problema nyo? Anak, nahihirapan akong huminga. Ha? Ano ba kasing ginagawa ninyo? Anak, pakiusap naman Bilisan mo. Baka hindi ko na kayanin. O sandali nga lang, Nay. Malapit na rin ako dyan. Dinala ko si Nanay Rosing sa ospital. At doon namin napag-alaman na may sakit pala ito sa puso. Matagal naman na pala nitong iniindang paninikip ng dibdib. Hindi man lang niya ito sinabi. Siguro, natatakot lang. Baka mapagalitan ko na naman. Pero kasi, mababawasan na naman yung ipon kong pera. Siyempre, gastos na naman. At walang ibang mapagkukuhanan ng pera si Nanay kundi ako lang. Sa susunod kasi, Nay, sabihin niyo agad sa akin. Kasi mas lalong lalaki yung gastos kapag hindi naagapan. Tignan niyo ngayon. Ayan ang dami niyo ng maintenance. Huwag kang mag-alala anak. Pagtatrabahuan ko ang bawat sintimong gagastusin mo sa akin. Aba dapat lang, Nay. Hindi ko pinupulot ang pera. Tsaka mahalaga ang pera ngayon. Mahirap hanapin ang pera. Pasensya ka na talaga anak ha. O sige na, Nay. Aalis na ako at may business meeting pa ako. Pero anak, gabi na Nay, sayang naman ito. Baka mapalagpas ko na naman ng malaking pera. Sige, basta mag-iingat ka dyan ha. Sino ba tong tumatawag? Storbo naman. Si boss nga pala. Sagutin ko na nga. Hello, boss. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Teka lang, boss. Isang malaking truck ang nakabanggaan ko ng gabing yon. Dapat may malaking deal ako makukuha. Pero dahil sa aksidenteng yon, ay nawala ng parang bula ang lahat ng pangarap ko. Paano na magiging buhay ko ngayon? Paano na ako muling magkakapera? Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Saan hahantong ang tagpong yan mga kabarangay? At bakit ba puro pera na lang ang nasa bibig nitong si June? Bakit niya sinasabi na malapit sa kanya si Nanay Rosing dahil lamang sa pera? Magkano kaya ang nalugi niya sa deal na yun mga kabarangay? Biro lang po, biro lang. Kidding aside mga kabarangay, ang sinasabi niya rito, malapit lang yan si Nanay Rosing kasi may kailangan sa akin. Pera kailangan yan sa akin. Sabi ko nga sa inyo sa intro ng ating radyo nobela, may mahalaga pa kaya sa pera? Yan ang ating aalamin sa ating pagpapatuloy mga kabarangay. At ano kaya mangyayari sa kanya, doon sa kanyang pagkakabangga, maging maayos kaya kaagad ang kanyang kalagayan o may iba pang mangyari kay June dahil sa aksidente? Pag-usapan natin lahat ng yan at i-post ang inyong mga comments sa ating Facebook account. Ito po ang inyong si Papa Dudut sa inyong radyo nobela sa inyong Barangay LS 97.1 mga kapuso. Nobela. Barangay LS 97.1 number 1 sa tugstugan at tawanan ng mga kapuso po nating nakatuto ngayon sa Barangay Isla sa Valenzuela. Magandang araw po sa inyong lahat. Maaraw na ngayong Monday In fairness sa mga kapuso po natin, kaya gora na sa mga kembot ninyo mamayang hapon.
Si Papa Dudut ang kasama ninyo ngayong umaga from 9, 10, and 11 in the morning. Balikan natin yung ating unang bahagi sa ating radyo novela, no? At the first part of the story, nalaman natin na itong si June ay mahirap sabihin na, no? Pero it's very obvious, mukha po siyang pera. To the point na nagkasakit yung kanyang kasambahay, si Nanay Rusing, no? At sabi niya kay Nanay Rusing, ano ba naman yan? Pinabayaan mo yung sarili mo. Tuloy, lalong dumamo yung mga expenses ko sa ospital dahil sa'yo. Ang dami mong maintenance. Nakaka-assure ka. Alam mo, ganyan din yung mga tatay, no? Yung mga nanay. Kapag may sakit yung anak, ayan kasi, sinasabi ko na nga wag nang magdota ng dota. Kakapuyat, ayan, nagkasakit ka na. So anyways, mga kabarangay, si Nanay Rusing, ang stand niya dito, bayaran ko na lang dun sa aking sweldo, kunin yung mga gamot, ganyan-ganyan. Isang gabi, mga kabarangay, habang nagmamaneho itong si John, bigla na lang, may sound effects, ha? Bigla na lang siyang nabangga, ganyan. Diba? Okay na sana, kaya lang may tunog, ano? O, eto na, ganyan. Nalaman natin na nabangga siya, no? At ayon nga kay June, sa end part of the story, maraming nawalang pera sa akin dahil hindi natuloy yung transaksyon sa negosyo ko, no? Magkano kaya yung nalugi? Banggitin kaya? Anyways, mga kabarangay, sa pangyayaring ito, ayaw kong mangyari ito, mga kabarangay, ha, na magtatanong ka, June, kung ano ang nangyari sa'yo. Di ba nabangga ka? Wag na wag mong sisimulan ng kwento mo na tanungin mo kami kung ano ang nangyari sa'yo. Nay, bakit ako nasa ospital? Anong ginagawa ko dito? Anak, kuminahon ka. Naaksidente ka kagabi. May tumawag sa akin at napag-alaman ko na nabangga ng truck ang sasakyan mo. Salamat na lang sa Diyos at buhay ka, anak. Nay, bakit hindi ko may galawang pa ako? Nay, anong nangyari? Anak, matindi ang tamang natamo ng kanang paa mo. At sabi din ng doktor, kinakailangan mo dumaan sa therapy bago bumalik ang dati mong paglalakad. Hindi pwede, Nay. Paano ako makakapagtrabaho nito? Kailangan kong kausapin ng doktor. Anak, magpahinga ka muna. Nang sa ganun, mas mapabilis ang pagaling mo. Hindi nga pwede, Nay. Kailangan ko nang kausapin ng doktor. Sasabihin ko sa kanya na bigyan niya ako ng pinakamabisang gamot para gumaling na ako agad at para makapaglakad na ako. Anak, naririnig mo bang sarili mo? Nakaratay ka na sa ospital lahat-lahat. Pero pera't pagtatrabaho pa rin ang nasa isip mo. Ano bang karapatan niyo para makialam sa buhay ko? Sino ba kayo? Katulong ko lang kayo, ah. Oo, katulong mo lang ako. Pero mahal kita at hindi ka naiba sa akin. Itinuring na rin kitang sarili kong anak. Kaya sana wag mong questionin ang pagmamahal na yon. Hindi ko ito ginagawa para sa pera. Ginagawa ko ito para sa'yo. Kasi importante ka sa akin. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kirot sa aking puso nung makita kong umiiyak si Nanay Rusing. Pero ganun talaga. Ang mahalaga ay binabayaran ko siya ng maayos. At marahil, okay na rin yun para makabawi ako sa kanya. Nay, paabot naman ang tubig, oh. Sige anak, saglit lang at kukunin ko, ha? Oh, heto na. Salamat, Nay. Uminom ka na ba ng gamot mo? Oo na, Nay. Magluto na kayo para makakain na tayo. O sige, magluluto na lang ako ng adobo para sa'yo. Sige, Nay. Okay ka lang ba? Nakikita niyo nang hindi pa ako nakakalakad at nakakapasok? Magtatanong pa kayo kung okay ako. Anak, naiintindihan naman kita kung bakit ka nagkakaganyan. Pero wag ka naman magalit sa akin. Oo, Nanay. Sige na, magluto na kayo. At kanina pa ako nagugutom. Sa totoo lang, alam kong mali ang lahat ng ginagawa ko kay Nanay. Pero siya naman kasi itong makulit at laging nangingialam sa buhay ng may buhay. Sa kabila ng lahat ng yon, ay andito pa rin siya at nagtitiis sa ugali ko. Dahil siguro sa pera. Dahil hindi na siya makakahanap ng iba pang trabaho na may malaking sahod na katulad ng binibigay ko sa kanya. Anak, heto, inumin mo ang gamot mo. Nay, pwede ba ako magtanong sa inyo? Ano yun, anak? Bakit hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin kayo sa akin? Ano bang klaseng tanong yan, anak? Dahil ba sa pera, Nay? Anak, kailanman hindi naging basihan ng pera para hindi kita iwan. Ganyan bang tingin mo sa akin?
Hindi ko kasi maintindihan, Nay. Kasi ang sama-sama ko sa inyo. Pero eto kayo, andito pa rin at kasama ko. Simula bata ka pa anak, sa akin ka na iniwan ng magulang mo. Minahal kita na parang tunay kong anak. Hindi ka na iba sa akin. At mahalaga ka sa buhay ko. Kaya sana anak, huwag mong isipin na nag-iisa ka. At may katumbas na pera ang lahat ng bagay. Mahal kita, yun ang isipin mo. Nay, salamat ha. Salamat kasi hindi mo ako sinupuan. At hindi mo ko iniwan katulad ni Mama. Wala yun anak. Basta bilisan mo ang pagpapagaling mo para makapag-enjoy ka naman na. Magbakasyon at maghanap ka ng mapapangasawa mo. Tumatanda ka na ah. Si Nanay Rosing talaga. Naliwanagan ako sa lahat na napag-usapan namin ni Nanay Rosing. May bahagi ng puso ko ang muling nabuhay. Muling lumigaya. Drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Yan mga kabarangay, ang pagpapatuloy nga po ng ating radyo novela. Alam nyo, ang pera talaga, importante siya, necessity yan. Pero may mas hahalaga pa sa pera, which is love. No? Yung pagmamahal na hindi matutumbasan ng pera galing sa mga taong nagmamalasakit sa'yo. Tulad nga po na sinabi ni June, mga kabarangay. Kaya apektado sa ating kwento na nagbe-birthday pala itong si Nardi Timing ng San Jose del Monte, Bulacan. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon na walang pera. Mahalaga pala yung pera pag birthday. Magpapakain, tutoksoy ka ng mga kaibigan mo. Anyways, kidding aside mga kabarangay, bakit ba sobrang lapit nitong si Nanay Rosing kay June? Meron kayang lihim si Nanay Rosing? Niintriga ko lang po kayo mga kapuso, sabi ni Simple Girl, mahalaga ang pera sa buhay ng tao. Pero hindi ibig sabihin noon ay magiging masama ka na sa kapwa mo. Totoo yan. Ang dami-daming mayaman sa mundo pero ang sama ng ugali, Mayaman ka na, ang ganda-ganda mo na, ang sama-sama ng ugali mo. Oo, ikaw yung kausap ko, ang sama ng ugali mo. Di ba? Alam mo, June, hindi pera ang pinakamasaya sa tao. Mas masaya at mas magaan sa pakiramdam na wala kang tinatapakan. Alam mo, totoo yan. Lalo na kung wala kang tatapakang ng aso. Happy birthday po kay Ate Daisy Azul ng Sipak Almacen, Navota City. Pakain ka naman dyan. Galing kay Lloyd yan, aming OJT rito. Diba? Tama yung sinasabi ko sa inyo na hindi po pera ang pinakamahalaga dito sa mundong ito. Pwedeng relationship din, di ba? Yung pakikipagrelasyon mo sa boyfriend mo na kung makakapit ka para kang tuko. Marami pa yan, mahalaga din yung samahan ninyo ng mga magkakapatid. Yan ang mahalaga sa mundo. Ano pa yung mahalaga, Chico Tito, bukod sa pera para sa'yo? Ha? Trabaho. Pera din yun eh. Ako good health. Diba? Importante yan. Pag malakas ka, magagawa mo yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin tulad pamamasyal, diba? Pakikipagkwentuhan, tsaka sa gabi, peace of mind, correct. Yung peace of mind, kailangan may pera ka para may peace of mind ka. Kasi kapag andyan na yung mga due date mo, ano ba naman yan? Sa lahat ng date, itong pinakaayaw ko Pag makikipag-date ka, kasama yung sweetheart mo, ang saya ng pakiramdam mo. Pero sa lahat ng date, due date po ang pinakaayaw ko. Ayun na naman ang bayaran ng Meralco, Maynilad. Napaka-ipokrito natin kung sabihin po natin na hindi mahalaga ang pera. Pero wag naman yung mayat maya sinasabi mo pera. Kasi si June parang ganun, mayat maya niya binabanggit pera. Parang ang last name niya June Pera, yan, mahalaga po ang pera pero hindi, necessity siya pero hindi siya yung number one priority. Ang number one priority mo is love. Diba? Sa Diyos, sa pamilya, sa sarili mo, respeto sa sarili mo. Diba? Aanhin mo ang maraming pera kung ang tingin sa'yo ng tao, demonyo ka, diba? Sorry for the term, pero ganun Maraming pera pero ang damot-damot nila.
Diba, hindi mo lang tumulong sa mga mahihirap. Tulad ko, hirap na po ako. Pwede niyo akong tulungan. Anyway, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang mas marami pang pera. Ito po ang Radyo Nabela sa inyong Barangay LS 97.1. Mga kapuso, tugstugan na. 97.1 Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Mapapakinggan sa Radyo Nobela. Barangay LS 97.1, number 1 sa tugstugan na tawanan ng mga kapuso po nating nakatutok ngayon sa barangay. At tango sa Navotas, magandang morning sa inyong lahat. Kasama nyo pa rin syempre ang inyong, akala nyo Dingdong Dantes, no? Ang inyong si Papa Dudut, mga kabarangay, sa programang Radyo Nobela. Pinakikinggan alas 9 ng umaga, alas 10 hanggang 11 o'clock in the morning. Araw-araw po yan, Monday hanggang Friday. Maraming mga apektado, no, from our dalawang parte na po yung ating napakinggan sa Radyo Nobela. Nakilala natin si June na ang laging priority sa buhay niya yung kumita ng maraming pera. No, samantalang si Nanay Rosing naman ang kanyang kasambahay na matagal na nag-aalaga sa kanya. Nagkasakit na lang, ganyan-ganyan. Pero ang iniisip pa rin yung kabutihan ni June na kanyang alaga, no? Nang ito ay masagasaan, nagkaroon sila ng bonding moment habang nagpapagaling si June. At nalaman nga ni June, mga kapuso, na Papa Dudut, hindi pala pera ang mahalaga sa buhay ng tao. Mahalaga pala, Papa Dudut, yung meron kang mga tao sa paligid mo na nag-aalaga sa iyo at nagmamahal sa iyo ng totoo. Si Bel Adriano Resurrection, nang sabi niya, "Hay nako June, pera-pera na lang ba ang usapan?" Sabi niya, pera-pera na lang ba? Ang pagmamahal at pag-aalaga sa iyo ni Nanay Rosing ang hindi mababayaran ng pera. Kahit ganyan ang trato mo sa kanya, mahal na mahal ka ni Nanay Rosing kahit na hindi kanya tunay na anak. Yan ay hindi mababayaran ng salapi. Totoo yan. Marami akong mga kakilala na may mga kasambahay na nagtagal sa kanila, tumanda na, hindi na nakapag-asawa, na hindi na iba ang turing, no? Yung parang pamilya na. Ayan, naalala ko tuloy si Ate Joey at saka si nanay nila dyan sa bahay. Nakalimutan ko yung pangalan ni nanay nila. Si Charmaine Manalastas, magandang umaga. Ayan, nakikinig daw po ngayon, nag-aalaga ng pamangkin niya habang nakikinig sa Radyo Nobela. Grabe si Kuya, sobra ang trato kay nanay ng dahil sa pera. Ayan, totoo yan, ang dahil sa pera, nag-iiba ang tao, mga kapuso. Si Ate Leti, good morning, Ate Leti. Ayan, si Ate Marvy. Ayan, maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag niyo kakalimutan, mga kapuso, alias Robin Hood Mall Show sa SM City San Jose del Monte, Bulacan on August 13, Sunday. Makakasama niyo dyan. Ito ang gaganda, mga bigating mga artista ng Morris Production. Narinig ko kanina eh. Ayan, si Miss Alan Yusa po yan, Andrea Torres, Ruru Madrid, Dave Bornea, Lindsay De Vera, and Rob Boyan. August 13 yan, Sunday, alas 4 ng hapon sa SM City San Jose del Monte, Bulacan. Ang Impostora Moso naman ay sa SM City 13 Martires on August 19, Saturday. Chris Bernal, Rafael Rosel at Rita Daniela ang mga pupunta po dyan, mga kapuso. Kaya mark your calendars. SM City San Jose del Monte, August 13 yan, alas 4 ng hapon. And Impostora on August 19 sa SM City 13 Martires, mga kapuso. Ayan, kahit na Martires, Sunday po yun mangyayari, hindi Martes. Sa mga kabarangay natin, nakikinig po ngayon, mga kapuso, no? Ito pa yung mga pahabol na mga reaksyon ng mga kapuso natin. Huwag natin kalimutan. Si Eliza, saludo po ako kay Nanay Rosing dahil sa sakripisyo at pagtsatsaga niya sa lahat ng ginawa sa kanya ni June. Oo nga, parang bibihira yung magtatagal kapag sobrang sungit ng amo mo. At mabuti naman at na-realize ni June na mali ang ginawa niya. Ayan, salamat at na-realize mo na rin, June, na marami pang mga mas mahalaga kaysa sa pera. Sana ay tulungan ka ng magbago or tuluyan ka ng magbago. Pasalamat ka nga at may nagmamahal sa'yo. Hello po kay Kuya Alan Boko ng
La Naval Academy na nakikinig po ngayon. Ayan na. Narito na po ang huling bahagi ng ating Radyo Nobela. Pakinggan natin, no? Ngayon masaya na sila, no? Na-realize ni John, eto na. This is it. Nalaman ko na, Papa Dudut, na mas mahalaga na may nagmamahal sa akin kesa marami akong pera. Ano kaya magiging ending ng storyang ito sa inyong Radyo Nobela? O anak, dahan-dahan lang at huwag mo madaliin. Kaya ko nang tumayo mag-isa, Nay. Huwag kayong mag-alala. Oo nga anak. O, Nay, bakit ka naiiyak dyan? Anak, natutuwa lang ako. Tinatawanan mo kaya ako? Kasi para akong robot kung maglakad. Hindi anak, natutuwa lang ako kasi nakita na kitang ngumiti. Bakit, Nay? Dati ba hindi? Oo, lagi ka na lang malungkot at magkasalubong lagi ang kilay mo. Nay naman, niloloko niyo na naman ako niyan. Hindi anak nagsasabi lang ako ng totoo. Hayaan mo, Nay. Lagi mo na yung makikita mula ngayon. Aba, okay yan anak At aasahan ko yan ha. Oo naman, Nay. Naging mas malapit kami ni Nanay Rusing at hindi ko na siya itinuturing pang isang katulong. Natutunan ko din na muling ngumiti at muling mag-enjoy sa buhay kasama mga taong nagmamahal sa'yo. Akala ko tuloy-tuloy na ang ligayang nararamdaman ko pagkatapos ko makalakad at muling makabalik sa trabaho. Pero hindi pa pala. Bakit mukha atang walang tao dito sa bahay? Umalis siguro si Nanay. Nay! Nay! Asan kayo, Nay? Nay! Nandito na po ako. Nay! Terry, nakita mo ba kung saan si Nanay Rusing? Hindi ko kasi siya makita. Hindi man lang siya nagpaalam na aalis pala. Naku, June! Sinugod sa ospital si Nanay. Buti na lang nakita agad siya nila Aling Cora sa palengke. Nahimatay daw. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari. Hindi ko alam ang gagawin ko. Dali-dali kong pinaandar ang sasakyan at pumunta sa ospital kung saan isinugod si Nanay Rusing. Nakita ko siya. Nakita ko siyang nakahiga at pilit nire-revive ng mga doktor. Pero walang bakas ng buhay ang nakita ko. Wala na si Nanay Rusing. Wala na siya. June, may iniwan pala si Nanay Rusing para sa'yo bago siya mawala. Ano yun? Ito Kahon? Ano naman ang laman nito? Buksan mo na lang para malaman mo. Pera? Inipon ni Nanay Rusing lahat ng sahod mo sa kanya. Ang sabi niya, ibibili niya daw yan ng regalo sa kaarawan mo. At yung iba naman, ibibigay niya sa'yo para hindi ka na daw magtrabaho at sarili mo naman ang isipin mo. Hindi ko alam na ganun pala ako kamahal ni Nanay Rusing. Bakit hindi ko agad nakita yun? Naku, sobra pa sa akala mo, June, na kahit hanggang sa huling sandali ng buhay niya, ay ikaw ang iniisip niya. Maraming nagagawa ang pera. Pero ang hindi nito kayang bilhin ay ang tunay na kaligayahan na matatagpuan mo lamang sa mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Na wala man si Nanay Rusing, ay marami siyang iniwan na aral sa akin. Na huwag mong hayaan na pera ang magpatakbo ng buhay mo. At may mas mahalaga pa sa buhay kesa sa pera. Ako si June. At ito ang aking kwento. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Malungkot mga kabarangay na kailangan na may mawala sa ating kwento mga kapuso, no? Bago mo ma-realize talaga na gaano ka-importante yung taong yun sa buhay mo. Ganun naman tayo, no? Natataken for granted natin normally yung mga taong alam naman natin na lagi nandyan. Naku, andyan naman lagi si nanay. Andyan naman lagi yung tatay ko at saka mga kapatid ko, kaya okay lang. Bukas ko na lang sila kakausapin. Bukas ko na lang sila babatingin ng I love you at mahal na mahal ko sila at namimiss ko na sila. Hindi po ganun. Sabi nga nila, time is gold mga kabarangay, and kapag nasa iyo yung oras at pagkakataon, wag mo nang pakawalan pa. Di ba? Same with sa career mo, halimbawa, no, binibigyan ka ng blessing ni Lord. Dapat di mo tinatanggihan yung mga ganong klase ng mga biyaya. Same with, meron kang boyfriend na lagi kang hinahatid sundo, pero lagi mong inaaway kapag nalilate siya. Pero hindi mo nakakount yung mga pagkakataon na andyan siya lagi para sa'yo. O wag na tayong lumayo pa. Sa kwento na lang po ni June, mga kabarangay. Kailangan pang may magkasakit,
mabangga siya, bago niya ma-realize na yung matandang yon, si Nanay Rosing, mula pagkabata, ito na yung nag-aalaga sa kanya. Kahit may magulang siya na sobrang busy sa pagpapadami po ng kwarta. Si Nanay Rosing andyan lagi, pinaghahanda siya, sinisigaw-sigawan niya, pero andyan, pinagluluto siya ng masarap. Kung sa iba-iba yan, nakasambahay, di ba? Pag sinigawan mo, dudumihan yung pagkain mo. Dito mga kabarangay, hindi. Talagang pagmamahal yung ating pinakita ni Nanay Rosing, mga kapuso. Sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin, ano kaya ang masasabi ng mga kapuso natin? Meron ba bigla ba kayo nakarelate dito? Pag-usapan natin lahat ng yan sa inyong Barangay LS. 97.1 Tugstugan na. Barangay LS 97.1, number 1 sa Tugstugan na tawanan ng mga kapuso natin, kabarangay natin sa Barangay Bagbagin sa Valenzuela. Kapag meron kang kaaway, di ba? Mga bata, bagbagin na yan! Bugbugin pala yun, ano? Wala lang, may masabi lang, mema lang, mema. Ay, may linya yung term ko, mema sabi. Sa mga kapuso natin, sa radyo Nobela natin, balikan natin yung kwento. No? Ay, nakakalungkot yung last part of the story. Kasi po, namatay si Nanay Rosing, no? Dahil sa kanyang karamdaman. Pero, napagtanto naman itong si June na importante talaga yung naging papel sa kanya ni Nanay Rosing, na hindi lang pera ang nagpapaikot sa buhay ng tao. Kailangan paminsan-minsan sit back, relax, at isipin mo din na hindi lang pala pera. Dapat pala i-appreciate ko din yung mga taong nakapalibot sa akin na nagmamahal sa akin ng tunay. Ano kaya ang pulso ng mga kabarangay natin sa ating radyo Nobela? Ito na po yung mga sentimiento ng ating mga listeners. Si Brian, nakakalungkot naman, ang aral ng story ngayong umaga ay higit sa napahalagahan ng mga taong nagmamahal sa atin kesa sa pera, dahil ang pera kinikita, pero ang mga taong mahal kapag nawala na ay hindi na maibabalik pa. Totoo yan. Pero di ba ang pera ganun din, pag nagastos mo na, ang hirap ibalik. Naalala ko yung pelikula ni Angelica Panganiban, di ba? Ang pera ko, ang pera natin hindi basta-basta mauubos, pero ang pasensya ko ubos na sa'yo, di ba? Something like that. Ganon din yun sa totoong buhay, mga kabarangay, di ba? Yung mga tao sa paligid natin, kapag nasaktan natin, syempre pwedeng mawala sila. Humingi ka man ng sorry, hindi na maibabalik sa dati yung inyong samahan. Unlike yung pera, maubos mo yan ngayon, pagtrabahuhan mo lang, magkakaroon ka uli ng income. Di ba? Si Precious Girl, sabi niya, ang lungkot naman. Tama talaga ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Bakit kung kailan okay na si June at Nanay Rosing, saka naman nangyari yon, pero hanggang sa huli, si June pa din ang iniisip ni Nanay Rosing. Happy birthday kay Christine Claire Libaw ng Fiesta Community Mexico, Pampanga. Love na love ka ni Tita. Sa mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday po. Si Ate Leti, umiyak daw siya. Naku, Papa Dudut, naiyak tuloy ako ng aga-aga. Tama, June, hindi lahat ng oras ay pera lang ang mahalaga. Merong magmamahal sa'yo ng mas higit pa ang pagmamahal ni Nanay Rosing. Ano ba naman yan? Nahirapan ako magsalita, yung sipon ko lumalabas. Yung sipon ko, maraming ilong ko. Ayan, si Jennifer Mangahas, Blessed Monday, Papa Dudut, happy listening to all. Sobrang mapagmahal ni Nanay Rosing, kaya habang andyan yung mga taong nagmamahal sa atin, dapat pahalagahan natin at mahalin. Do our best. Let's enjoy the rest of our lives. Ayan, mga taga-Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan. Tsaka naalala ko, may napanood akong pelikula kagabi. Yung pelikula niya, ang title niya, Selfless. So it's a movie like, ang theme niya, mayaman siya. Na nagkaroon ng technology, na sikreto lang yung technology, na pwedeng yung isip ng mayaman, dahil may sakit siyang cancer, itatransfer niya yung mind niya sa katawan ng mas bata sa kanya, mayaman siya. Kaya niyang bilhin yung technology. So naglipat siya ng pagkatao niya, yung isip niya nalipat sa mas bata. At the end of everything, mga kapuso, sa pinalo ng kwento, yung totoong may-ari ng katawan na bata, ibinigay niya dun sa may-aring yon
yung katawan na yon. Paano hindi na siya uminom ng gamot, ng medicine para bumalik yung ulirat nung dating may-ari ng katawan. So something like that. Pagmamahal pa rin sa ending, no? Hindi pala pera-pera ang lahat, no? Dapat pala may pagmamahalan sa mundong ito, mga kapuso. Mama Belle, good morning! Good morning, Papa Dudut. Good morning sa mga kabarangay din natin na naka-live ngayon. Oo, maganda ang panahon natin ngayon, ano? Ano yung mga na-miss mo ng tag-init? Akala ko anong na-miss mo sa kanto. Matagal-tagal mong nahawakan yung show na yan, ano? Pero di ba, kapag tag-ulan, gusto mo nang uminit. Ano yung mga na-miss mong gawin kapag mainit-init ang panahon natin? Sabihin ko sana ice cream, pero nakakapag-ice cream pa rin naman ako maski tag-ulan. Pasaway ito eh, pasaway. Actually, sa Baguio, yun ang ginagawa namin pag yung bumabagyo, malakas sa ulan, nag-ice cream kami. Nilalaba. Correct. May mga ganun yung kapag malamig, lalo ka dapat ginawin, something like that. Pero ikaw nga pala, sanay nga pala to sa lamig yung natural na lamig. Oo. Pag aircon na lamig kasi, iba yung lamig din yan di ba? Oo, sa bagay, iba pa rin yung simoy ng hangin ng Baguio City, Namimiss ko kapag mainit. Pag mainit. Yung pupunta Resort. somewhere, yan. Jed's Island Resort, nakikinig sa atin Yan, of ngayon. course, sila Sir Joel Dangana, lagi yan Maraming salamat po sa inyong pagkikisugan. Yun, yung pinupuntahan natin, may show tayo doon, tas masaya kasi magkakasama tayo, Papa Dudut. Correct. Diba? At saka parang hindi ka masyadong effort sa paglalakad mo. Kasi kapag naglalakad ka ng umuulan, di ba? May mga tilamsik, ganyan. Kasi kung tilamsik ng ulan, tilamsik naman ng pawis ang meron kapag di ba? Pag Oo nga summer. pala, ganun din Ang tao talaga, walang anong tawag doon? Walang kabusugan talaga mga tao. Biglang ko napaisip, oo nga, Sala sa init, sala sa lamig pala tayo, Siguro pinakamaganda magpasalamat na lang Magpasalamat tayo. na lang tayo, correct. Yung parang lesson ng ating radyo Nobela. Alam ko, meron kang iimbitahin ngayon na tumutok. Go ahead. Oo, ikaw kabarangay, ikaw din, kayong lahat mga kabarangay tumutok na dahil susunod na po ang Sikat sa Barangay. Magpasikat na sa aking page at sa page ng Barangay LS at live din tayo ngayon dito sa video. Ayan, maraming salamat. Papaalam na ako at ako po yung magsasampay pa. Tuyo na ba? Hindi. Kailangan matuyo habang mainit pa. Maraming salamat. Ako po si Papa Dudut. Tugstugan at tawanan tuloy-tuloy lang sa inyong Barangay LS 97.1. Tugstugan na!